Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, isang makasaysayang araw na naman para sa industriya ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng shipbuilding. September 2, 2025, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang nanguna sa opisyal na paglulunsad ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc., sa Subic Bay Freeport. Ang event na ito ay hindi lang basta ceremonial, kundi simbolo ng pagbabalik at muling pag-angat ng shipbuilding industry dito sa bansa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buong detalye ng nangyari sa Subic, ang papel ng Hyundai Heavy Industries, ang naging epekto ng pagbagsak ng Hanjin noong 2019, pati na rin kung paano ito konektado sa mas malawak na plano ng Pilipinas para sa industrial at defense modernization. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Nang dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Subic, isa sa mga highlight ng programa ay ang steel cutting ceremony. Kung iisipin, parang simpleng seremonya lang ito kung saan puputulan ang unang bakal para sa gagawing barko. Pero sa mundo ng shipbuilding, napakalaking simbolo nito, hudyat na nagsisimula na ang aktwal na operasyon ng shipyard. HD Hyundai Heavy Industries, isang higanteng South Korean conglomerate at kabilang sa pinakamalaking shipbuilders sa buong mundo, ay opisyal ng bahagi ng Subic. Kasama nila ang iba pang tatlong malalaking tenants ng 310 hektar Aguila Subic Shipyard. At para malinawan tayo, ang ginagamit ng Hyundai ngayon ay 100 hectares ng kabuuang pasilidad. Hindi lang ito para sa paggawa ng mga barko, kundi pati na rin para sa ship repair at konstruksyon ng offshore wind platforms, na malaki rin ang koneksyon sa renewable energy development. Balikan natin ng konti ang kasaysayan. Noong 2019, bumagsak ang Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines. Mahigit 30,000 trabaho ang nawala at iniwan nitong nakatiwangwang ang isa sa pinakamalaking shipyard sa Southeast Asia. Para sa ilang taon, mistulang ghost facility ang lugar na ito. Kaya noong 2022, nang bilhin ito ng New York-based private equity firm na Cerberus Capital Management sa halagang $40 million, nagsimula ang panibagong pag-asa. Tinawag itong Aguila Subic Shipyard, at mula noon ay hinanap ang mga strategic partners para muling buhayin ang operasyon. At ngayon nga, sa tulong ng Hyundai, muling nabubuhay ang dating malakas na industriya ng shipbuilding sa Subic. Ayon kay Ralph David Magno, Human Resource Manager ng Hyundai dito sa Pilipinas, target nilang makapag-produce ng hanggang 10 ships kada taon. At hindi lang yun, nagsimula na silang mag-hire ng mga empleyado pa noong September 2024 para makapaghanda sa full-scale operation sa January 2026. Ang long-term plan, makalikha ng halos 7,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa barko, kundi sa livelihood, sa skills development, at sa pagbabalik ng tiwala na kaya ng Pilipino ang high-level industrial work. Isa pang mahalagang detalye, matapos ang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa United States nitong July 2025, inanunsyo ng pamahalaan ang karagdagang $250 million investment para sa shipyard upgrades at iba pang related infrastructure projects. Kung pagsasama-samahin natin, malinaw na nakikita ng administrasyon ang strategic importance ng Subic, hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa seguridad. Tandaan, Subic Bay ay isang natural deepwater port at dating home ng pinakamalaking US naval base sa Asia. Kaya kung maayos na mapapagana ang Hyundai Shipyard at iba pang tenants sa Aguila Subic, magiging malaking asset ito hindi lang para sa komersyal na industriya kundi pati na rin sa military logistics at defense partnerships. Bakit nga ba napakahalaga ng Subic? Una, dahil sa natural harbor nito. Malalim at malawak ang bay na kayang mag-accommodate ng malalaking barko, mula cargo ships hanggang aircraft carriers. Pangalawa, dahil sa lokasyon nito na nasa West Philippine Sea area, malapit sa mga disputed territories. Ang pagkakaroon ng isang aktibong shipyard dito ay nagbibigay ng strategic advantage para sa Pilipinas at mga allies nito kung sakaling kailanganin ng mabilisang repair o construction support. Pangatlo, dahil sa industrial potential. Hindi lang military,
kundi pati renewable energy projects gaya ng offshore wind platforms ang pwedeng i-develop dito, na saktong tugma sa global shift patungo sa clean energy. Ngayon, usapang trabaho. Kapag umabot sa 7,000 employees ang ma-hire ng Hyundai, asahan nating tataas ang economic activity hindi lang sa Subic kundi pati sa mga karatig bayan ng Zambales at Olongapo. Ibig sabihin, mas maraming negosyo ang uusbong, mula sa suppliers, logistics companies, hanggang sa mga simpleng carinderia at boarding houses na susuporta sa mga manggagawa ng shipyard. May multiplier effect ito, bawat trabaho sa shipyard ay may kasamang 2 hanggang 3 indirect jobs sa komunidad. Kaya hindi malayong makakita tayo ng economic boom sa Central Luzon, na matagal ding naapektuhan ng pagkawala ng Hanjin. Isa pang advantage ay ang transfer of technology at training. Kilala ang Hyundai sa kanilang advanced shipbuilding methods. Kung maipapasa ito sa mga Pilipinong manggagawa, lalaki ang technical skill base ng ating workforce. Kung iisipin, ito ang klase ng trabaho na may high value. Hindi ito basta-basta labor lang, kundi specialized engineering at technical expertise na pwedeng dalhin ng mga Pilipino kahit sa global market. Siyempre, hindi mawawala ang usaping defense. Alam naman natin na ang Pilipinas ay nasa gitna ng napakakomplikadong sitwasyon sa West Philippine Sea. Bagamat primarily civilian at commercial ang Hyundai Shipyard, hindi may kakaila na ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad ay pwedeng maging dual use. Ibig sabihin, kung kakailanganin, pwedeng suportahan nito ang mga barkong pangmilitar, lalo na't may kasaysayan ang Subic bilang strategic naval hub. Kung i-connect pa natin ito sa $250 million upgrades ng gobyerno, malinaw na nakahanay ito sa broader modernization program ng AFP at ng Defense Cooperation Agreements ng Pilipinas sa US, Japan, at South Korea. Isa pang mahalagang punto ay ang pagbabalik ng tiwala ng foreign investors. Sa pamamagitan ng Hyundai, pinapakita ng Pilipinas na kaya nitong mag-host ng malalaking industriya ulit. Mula nang magsara ang Hanjin, nagkaroon ng impression na risky ang mag-invest dito. Pero ngayon, sa tulong ng Cerberus at Hyundai, plus ang suporta ng gobyerno, unti-unti nang nabubura ang duda. At tandaan natin, kapag may isang malaking kumpanya na pumasok at nagtagumpay, madalas sinusundan ito ng iba. Kaya hindi malayo na makita pa natin ang mas maraming foreign companies na magbabalik sa Subic o sa iba pang economic zone sa bansa. Kaya nga mahalaga ang personal na pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa seremonyang ito. Hindi lang ito simpleng ribbon cutting. Isa itong mensahe sa mga Pilipino at sa buong mundo na ang gobyerno ay seryosong nagbabalik ng sigla sa shipbuilding industry at sa industrial sector ng bansa. Kung tutuusin, ito ang klase ng proyekto na hindi overnight ang resulta. Pero sa pamamagitan ng high-profile support mula sa pinakamataas na opisyal ng bansa, nakakabuild ito ng momentum at kumpiyansa. So, ano ang pwedeng asahan ng Pilipinas mula rito? Una, sa short-term, job generation at training opportunities para sa mga manggagawa. Pangalawa, sa medium-term, ang actual production ng mga ships, cargo vessels, tankers, at posibleng offshore wind platforms na pwedeng i-export worldwide. At sa long-term, posibleng makita natin ang Subic bilang muli na namang isa sa pinakamalaking shipbuilding hubs sa buong mundo na may kakayahang suportahan ang komersyal at defense needs ng rehiyon. Mga kababayan, ang paglulunsad ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines sa Subic ay hindi lang simpleng economic news. Isa itong landmark event na may epekto sa trabaho, industriya, seguridad, at sa pangmatagalang kinabukasan ng bansa. Kung tama ang pagpapatakbo, suportado ng gobyerno, at makukuha ng mga Pilipino ang sapat na training at oportunidad, walang duda na muling mabubuhay ang glory days ng shipbuilding industry sa Pilipinas. Mula sa pagbagsak ng Hanjin noong 2019 hanggang sa pagbabalik ng Hyundai sa 2025, ito ay kwento ng resilience, ng pagbabalik, at ng bagong pag-asa. At sa leadership ng kasalukuyang administrasyon, kasama ang suporta ng foreign partners at lokal na workforce, posibleng maging isa itong success story na maipagmamalaki ng Pilipinas sa mga susunod na taon.